Eliza, kamusta si Aurora? Mabilis niyang iniba ang topic. Ngumisi si Eliza at sinabing, okay lang siya. Lumingon siya sa bintana at nanatiling nakatingin sa bintana hanggang sa tuluyang huminto ang sasakyan sa garahe ng bahay. Bumaba sina Eliza at Benji. Salamat sa hindi pagsumbong sa akin, Benji. You are welcome. Initian siya ni Benji at pumasok si Eliza sa loob ng bahay. Nang sumunod na araw, pagkatapos na pumasok ang mga bata sa paaralan, nakahiga si Eliza sa sofa sa sala, nagpapahinga. Isa sa alang-alang niya ang panahong ito na parang nasa bakasyon siya sa trabaho. Marahil pagkatapos ng isang buwan ng parusa, maaari na siyang bumalik sa trabaho. Habang naglalaro ng cooking game sa kanyang phone, may narinig akong katok sa pinto. Baka si Tyrone yon? Napaisip siya at tumayo. Naglakad siya patungo sa pinto at binuksan ito. Para lamang makita si Marcela. Sumimangot siya at nagtanong, anong ginagawa mo dito? Wala bang mga bata? Alam ko, sabi ni Marcela at pinilit ang kanyang daan papasok sa loob. Sumunod naman si Eliza at mataman siyang pinagmamasdan. Lumingon sa kanya si Marcela na may galit sa muka at tinuro siya. Ikaw, sa huli hinayaan mo ng mayor na malaman ng totoo at ngayon ay pinalayas ng nanay ko sa mansyon ng mga Buena Vista. Galit na sabi ni Marcela. Ngumisi si Eliza. Ano naman ngayon? Mas deserve ng nanay mong parusa at huwag mong isipin na tapos na ako sa kanya. Pinatay ng nanay mo ang nanay ko. Hindi ko siya mapapatawad. Ngayong wala na siyang suporta sa mayor, magiging madali para sa akin ang singilin siya. Napangisi si Marcela. Wala kang idea. Na? Hindi kami interesado sa iyong ama. Interesado kami sa kanyang kapangyarihan at pera. So ano? Umupo si Marcela ng taas no at sinabing, iminumungkahi kung alamin mo kung anong nangyayari sa iyong ama. Bumilis ang tibok ng puso ni Eliza nang marinig ito. Agad niyang denial ang number ni Ismael, ngunit hindi nito sinasagot ang tawag, kaya mas lalo siyang nag-alala. Sabi niya kay Marcela, kung may mangyari sa aking ama, kayo ng iyong ina ay magbabayad ng malaki para dito. Nang matapos magsalita si Eliza, may tumawag sa kanyang telepono at nakitang si Ismael iyon. Sinagot niya kaagad. Hey Ismael! Sorry, hindi ko nasagot ang tawag mo. Nasa CR ako. Okay lang? May balita ka ba dyan tungkol kay Dad? Wala naman, may nangyari ba? Tanong ni Ismael. Hindi ko pa masasabi pero please, subukan mo siyang kausapin para masigurado na okay lang siya. Sige, sabi ni Ismael at binaba ang tawag. You and your brother must be living in the back of the world. So, you don't know what happened to the mayor of the city, Marcela? Labis na nabagabag ang puso ni Eliza. Umupo siya at agad na nag-browse tungkol sa kanyang ama. Ang unang pahina sa Google ay nagsabi na naaksidente ang mayor. Kaya idiniklara siya ng doktor na paralisado. Ano? Sigaw ni Eliza. Sa sandaling ito'y dumating ang tawag ni Ismael. Naaksidente si Daddy at sa tingin ko ay seryoso to. Papunta na ako sa mansyon ng Buena Vista ngayon. Samahan mo ko doon sa lalong madaling panahon. Okay. Agad na tumayo si Eliza at tumakbo palabas. Hindi pinansin si Marcela. Muli siyang nakiusap sa head of guard. Please, kailangan ko ulit ng tulong mo. Malapit nang mamatay ang tatay ko at kailangan ko siyang makita. Nang makita na ito isang bagay ng buhay at kamatayan, ang pinuno ng bantay hindi nangahas na tanggihan siya. Pumasok na si Eliza sa kotse at pinandar kaagad ito palabas. Mabilis siyang nagmaneho at nang makalipas ang ilang minuto, nakarating na siya sa mansyon ng mga Buena Vista. Nakita niya si Ismael na tumatakbo. Sa loob ng bahay, mukhang kararating lang din niya. Bumaba siya ng kotse niya at tumakbo papasok. Nakita ni na Eliza at Ismael si Carlito na naparalisa sa wheelchair. Na-stuck ang bibig at kusang tumutulong laway. Nakayuko din ang ulo at nakakurba ang kanang kamay. Aksidente ba ito o stroke? Natataranta si Ismael. Hindi ko alam. Napaiyak na si Eliza nang makita ang kanyang ama sa ganitong posisyon. Bagamat sinabi niyang hindi niya mapapatawad ang kanyang ama, hindi nangangahulugan na hindi niya gusto ang kanyang ama. Sa katunayan, umaasa siya na pagkatapos niyang patawarin siya sa hinaharap, matatamasa nila ng kanyang kapatid na lalaki ang pagmamahal na kanilang hinahanap sa loob ng maraming taon. Tumawag si Ismael sa isang doktor at sinabihan siyang pumunta kaagad. Habang naghihintay sa doktor, tahimik na nakaupo sa bahay sina Eliza at Ismael. Halata namang walang tao sa bahay. Tahimik sila na humahagulhol. Si Eliza habang pinagmamasdan ni Ismael ang ama, na nalungkot ng tingin.
Hindi nagtagal ay dumating ang doktor at sinabihan siya ni Ismael na suriin kung ano talaga ang nangyari sa kanyang ama. Ang doktor ay naglaan ng oras upang suriin si Carlito at sinabing kahit na kailangan kong dalhin ng kanyang dugo sa laboratorio upang makumpirma at masasabi ko kung ano ang mali sa kanya dahil sa aking malawak na karanasan sa larangan ng medical, maaari kong sabihin sa inyo na siya ay nalason. Nalason? Sigaw ni Eliza. Oo, nangingitim na ang dugo niya. Kung makikita nyo, pinakita sa kanila ng lalaking dugo na kinuha niya kay Carlito. Malungkot ni binaba ni Ismael ang kanyang ulo at mariin ay kinuyom ang kanyang kamao. Sino kayang gumawa nito sa aking ama? Pwede ka nang umalis, sabi ni Ismael sa doktor at naglakad na ito palayo. Si Conchita sigurong nanay ni Marcela. Dumating si Marcela sa bahay kung nasan ako. Ilang minutong nakalipas para itanong kung nabalitaan ko na bang nangyari kay Dad, kaya kita tinawagan. Tila nilason siya ni Conchita pagkatapos siyang paalisin dito sa mansyon. Ang mga taong ito ay literal na walang puso, sabi ni Ismael. Pinatay din ni Conchita ang nanay natin at ginawa pa siyang manloloko. At ngayon, pinapatay niya ang tatay natin. Katatapos lang magsalita ni Eliza, nalaglag si Carlito sa upuan at biglang bumagsak sa sahig. Lumapit sa kanya sina Eliza at Ismael para tulungan siya, ngunit nanlamig na ang kanyang katawan. Nakapikit ang mga mata at huminto na siya sa paghinga. Natigilan ng magkapatid na mapagtanto nila ito at tumingin sa mukha ng isa't isa. Para bang tumigil ang mundo. Tumayo si Eliza at tumakbo palayo sa sala. Tumakbo siya sa loob ng kwarto ng dating pag-aari ng kanyang ina at mariing isinara ang pinto. Naghubad siya at nahiga, umiyak ng umiyak. Napagdesisyonan ba ng buhay na pahihirapan akong mag-isa? Bakit puro pasakit lang ang laman ng buhay ko? Umiyak siya. Sa murang edad, nawalan ako ng nanay at hanggang ngayon, nabunyag na sa tatay kong katotohanan tungkol sa pagkatao ko. Pinatay naman siya. Napaisip si Eliza habang umiiyak, parang tinutusok ng matalim na kutsil yung puso niya. Inakbayan ni Ismael ang ulo ng kanyang ama at hinayaang tumulong kanyang mga luha sa kanyang malamig na mukha. Dad, Dad, umiyak siya at maringi pinikit ang mga mata. Ang sakit ay dumadaloy sa kanyang mga buto at utak. Ang kanyang katawan ay literal na nanginginig na para bang siya ay sumailalim sa isang malamig na lugar. Iyak siya ng iyak ng ilang oras. Kalaunan ay tumayo siya mula sa bangkay ng kanyang ama at naglakad patungo sa dingding. Isinandal niya ang kanyang likod dito at mula doon, pinagmasdan niya ang patay na katawan ng kanyang ama na may wasak na puso. Habang nasasaktan ang kanyang puso, nanumpa siyang maghihiganti kina Conchita at Marcela. Biglang bumukas ang pinto at sumulpot si Tyrone. Tumingin siya kay Ismael at sinabing, "Ikaw ba ang kumuha kay Eliza mula sa kung saan ko sinabi sa kanya na manatili?" Ipinaalam ni Marcela kay Tyrone na siya ay umalis ng bahay kahit na sinabihan niya itong huwag umalis. Sinabi rin sa kanya ni Marcela kung saan pumunta si Eliza. Sinadya niya yon para magalit si Tyrone kay Eliza. Sa halip na sagutin siya, malungkot ni ibinaba ni Ismael ang kanyang ulo. Ang pag-iisip ng pagkamatay ng kanyang ama ay sumasakop sa kanyang isip na halos hindi na siya makahinga. Bingi ka ba? Naramdaman na ni Tyrone na dudurog siya. Hindi mo ba nakikita na patay ng ama ko? Galit na sigaw ni Ismael. Yun ang unang pagkakataon na magmamataas siya ng boses kay Tyrone. Si Tyrone ay walang napansing patay na katawan. Galit na pumasok lang siya sa loob at dire-diretsong naglakad papunta kay Ismael. Tumalikod siya kay Ismael at tumingin sa paligid ng bahay nang mapuntang mga mata niya sa mayor na nakahandusay. Nanikip ang puso niya at dahan-dahan siyang naglakad patungo sa bangkay. Bumalik siya kay Ismael at nagtanong, "Ano ang pumatay sa kanya?" "Ano?" Ang tanong dapat ay kung sino ang pumatay sa kanya. Tugon ni Ismael. "Sino ang gumawa?" "Nanay ng asawa mo." Tugon ni Ismael. "Si Conchita? Hindi pwede yon. Hindi ba mag-asawa sila? Bakit gusto niyang patayin ang asawa niya?" Tanong ni Tyrone. Naghiwalay na sa pagiging mag-asawa matapos malaman ng tatay kong katotohanan. Tinatago ni Conchita. Nalaman na ng tatay ko na anak niya kami ni Eliza. Nangyari ito kahapon sa tulong ng DNA test, ani Ismael. Nang malaman ni Conchita ang katotohanan, ginawa niya ito sa aking ama. "Nasaan si Eliza?" "Sa loob ng isa sa mga kwarto," tugon ni Ismael at muli sinulyapan ni Tyrone ang bangkay sa sahig. Saka naglakad patungo sa mga kwarto sa bahay. Patuloy niyang binubuksan ang mga pinto ng bahay hanggang sa makarating siya sa pintuan na hindi niya mabuksan. Ilang beses niyang pinihit ang knob pero ayaw bumukas ng pinto. Kumatok siya ngunit walang sumasagot.
Kumatok siya ng ilang beses ngunit wala pa ring sumasagot. Napaisip siya. Alyssa! Tumawag siya ngunit walang sumasagot. Alyssa! Muli siyang tumawag ngunit wala pa ring sumasagot. Nasa loob ng kwarto ni Alyssa at narinig ang tawag ni Tyrone ngunit mahina siyang sumagot. Isa pa, hindi pa siya handang harapin ang problema nito dahil alam niyang sinuway niya ito. Nagbihis siya at umupo at patuloy na nakikinig sa katok sa pinto. Nang paulit-ulit na ang katok, kinailangan niyang tumayo at naglakad patungo sa pinto. Huminga siya ng malalim bago pinihit ang knob pagkatapos ay humarap sa kanya si Tyrone. Ang tatay kong dahilan kung bakit ako umalis ng bahay. Okay lang, putol ni Tyrone at naglakad papasok. Hinawakan niyang kamay niya, tinilan niya papunta sa sarili niya. I'm so sorry sa pagkamatay ng tatay mo. Walang luhang gustong pumatak sa mga mata ni Alyssa. Nakatingin lang ito sa kanya at tumango. Salamat Tyrone. Inakay siya ni Tyrone sa kama at pinaupo. Habang nakaupo sa tabi niya, malumanit malambing niya sinabi sa kanya. Sobrang nangihina ka. Hindi ko kailanman natamasa ang pagmamahal ng aking ama. Nabuhay ako sa isang buhay na walang pag-ibig. Naisip ko na pagkatapos na malaman ng aking ama ang katotohanan tungkol sa aking sarili at ang aking kapatid ay kanyang mga anak, magsisimula na kaming tamasahin ng kanyang pagmamahal. Pero paano pa mangyayari yon? Wala na siya at walang awang pinatay. Nananaghoy si Alyssa na may malungkot na puso. Pinatay siya? Akala ko ba aksidente? Tanong ni Tyrone. Hindi, nilason siya ni Conchita. Ayon sa doktor, nalason ng dugo niya, sabi ni Alyssa. Conchita? Ang nanay ni Marcella? Bakit niya gagawin yun? Curious na tanong ni Tyrone. Huwag kang mag-alala, sabi ni Alyssa. Naniniwala si Alyssa na kahit na ipaliwanag niya ang mga dahilan sa likod ng ginawa ni Conchita, maaaring hindi siya maniwala sa kanya dahil pinagkakatiwalaan niya si Marcella, ang anak ni Conchita kaysa sa kanya. Gusto kong malaman, kaya kong lumaban. Huwag kang mag-alala, magbabayad lahat ng pumatay sa nani at tatay ko. Seryoso si Alyssa sa bawat salitang sinasabi niya. Hinding-hindi niya hahayaan na hindi mapaparusahan sina Conchita at Marcella. Pinatay ni Conchita ang kanyang mga magulang habang ninakaw ni Marcella ang kanyang mga anak. Mula sa kanya, paano siya magpapatuloy na mabuhay nang hindi nagdudulot ng sakit sa kanila. Siya ay magbibigay ng labis na sakit sa kanila. Nahihilingin na lang niya ay kamatayan. Sobra na sila, oras na para lumaban siya. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan sa pagitan ng dalawa, nagsalita si Alyssa. I'm sorry sa pag-alis ko ng bahay. Naintindihan ko kung bakit ka umalis. Baka kasama mo ang kapatid mo at bumalik ka na. Tandaan mo, kailangan ka ng mga bata. Tanong ni Tyrone habang nakatayo. Uuwi ako mamayang gabi. Kailangan ko rin ng mga anak ko, sabi ni Alyssa. Pakiramdam ni Alyssa ay ubos na siya. Naglakad si Tyrone patungo sa pintuan at nang makarating siya sa tapat ay huminto ito at lumingon sa kanya. Nakaramdam siya ng mabigat na pasanin sa kanyang puso nang makitang nasasaktan si Alyssa. Taimtim niyang hinihiling na sana may magawa siya para maibsan ang kanyang kalungkutan. May magagawa ba ako para mabawasan ang sakit na dinadala mo, Alyssa? Gusto mo ba talagang tulungan ako? Hiwalayan mo si Marcella, sabi ni Alyssa. Hindi na siya nagdalawang isip pa bago sumagot sa tanong ni Tyrone. Hanggat si Marcella ang asawa ni Tyrone, imposibleng makitungo ito sa kanya. Siya ang ina ng, alam ko na inaangkin niya na siya ang ina ng mga anak mo, pero hindi kailanman siya nagustuhan ng mga bata. Tyrone, imulat mo mga mata mo, akong ina nila. Gusto nila ako, huwag mong masamain. Sinasabi ko lang ang gusto ko, sabi ni Alyssa at umiwas ng tingin. Totoo na kung maari talagang hiwalayan ni Tyrone si Marcella, magaan ang pakiramdam niya. Ngunit pwede ba? Maliban kung mapatunayan niya na ang mga batay hindi kay Marcella, hindi siya magagawang hiwalayan ni Tyrone. Hihiwalayan ko siya, deklara ni Tyrone. Natigilan si Alyssa sa sinabi ni Tyrone. Seryoso ka ba? Oo, I'm sorry ulit sa pagkawala ng ina at ama mo. Sabi ni Tyrone at naglakad palabas. Nanatili si Alyssa sa kwarto ng ilang segundo, pagkatapos ay lumabas siya ng kwarto. Pagdating niya sa sala, hindi na niya makita doon ang bangkay ng kanyang ama. Kaya tinanong niya si Ismael. Asan si Dad? Inutos ko na kunin na siya, sabi ni Ismael at tumayo mula sa kinaupuan niya. Naglakad siya palapit kay Alyssa at niyakap siya. Nawalan na tayo ng ama pero nangangako akong ako ang tatayo bilang ama mo mula ngayon. Kinalulungkot ko na kailangan nating maranasan ito, sabi ni Ismael. Mahirap ito para sa ating dalawa kahit na tinutulungan mo ako. Alam kong mahirap din sa iyo ito.
Sabi ni Eliza at pinatong ang ulo sa kanya. Pagkaraan ng ilang segundo, lumabas ang magkapatid sa mansyon ng Benavista. Anong gagawin natin sa mansyon? Tanong ni Eliza. Dahil walang paraan pupunta siya at manirahan dito. Marahil may plano si Ismael na manirahan dito. Sinulat ni Dad ang pangalan ni Marcela sa kanyang will bilang tagapagmana ng lahat ng kanyang mga ari-arian. Sabi ni Ismael, sabihin mo sa akin na hindi yan totoo. Nabigla si Eliza nang huminto ito at lumingon ng buo sa kanya. Seryoso ito. Sa tingin ko pinatay ni Conchita si Dad bago niya maisip na baguhin ang will, sabi ni Ismael. Ngayon ay naunawaan na ni Eliza ang ibig sabihin ni Marcela. Nang sabihin niya hindi kailanman minahal ni Conchita si Carlito at si Conchita ay interesado lamang sa kanyang kayamanan at kapangyarihan. Pero anak tayo ni Mayor, wala na bang paraan para maangkin muli ang mansyon na ito? Tanong ni Eliza. Ayaw niya maniwala na hindi man lang sila magmana ng anumang bagay sa kanilang ama. Tayong dapat na magtamasa nito. Pero si Marcela ang makakakuha ng lahat. Hayaan mong mapunta ito sa kanila. Sa ngayon habang tayo nag-iisip kung paano sila matatalo. Ani Ismael. Napakasama ng loob ni Eliza sa katotohanang mamanahin ni Marcela ang lahat ng ari-arian ng pamilya ng Benavista. Hihiwalayan ni Tyrone si Marcela. Nangako siya sa akin na gagawin niya ito. Sa ganoong paraan, magagawa nating harapin pareho si Marcela at ang kanyang ina. Sabi ni Eliza. Good news yan. Sa ngayon, kailangan ko mag-focus ka sa sarili mo at sa mga anak mo. Hindi ba sabi mo, nakatira na ngayon ang mga anak mo sa'yo? Sana matulungan mo silang ma-recover ang alaala nila. Sa gayon, may papanalo mo muli ang mga bata. Sisikapin ko, sabi ni Eliza at pagkatapos ay inakay ang kanyang kapatid sa kanyang kotse. Sa sandaling umupo si Eliza sa driver's seat, tumingin siya sa kanyang kapatid sa bintana ng kotse at sinabing, Ismael, pinatay ng mga taong ito ang nanay at tatay natin. Kailangan mo mag-ingat. Tumango si Ismael, mag-iingat ako, mag-iingat ka rin. Kapag nakumpirma mo nang hiniwalayan na ni Tyrone si Marcela, ipaalam mo sa akin para makakilos na ako. Sige, sabi ni Eliza. Itinaas sa mga bintana ng sasakyan at pinaandar ito. Lumingon si Ismael at tinignan ang tahimik at walang laman na mansyon na may masakit na puso. Sana hindi mo kami iniwan kaagad, Dad. Ilang segundo lang ipumasok na siya sa kotse niya at umalis na. Dumating si Eliza sa bahay ng 3 p.m. Kahit saan ay tahimik gaya ng inaasahan. Mga 5 p.m. nakauwi ng mga bata mula sa paaralan. Napasandal siya sa kanyang upuan at ang tanging laman ng puso niya ay ang makapaghiganti. Gusto niyang sirain si Marcela at ang kanyang ina sa sakit na idinulot sa kanya mula pa noong siya ay bata. Habang nasa malalim na kalungkutan, narinig niya ang ilang hakbang na pumasok. Naisip niyang tumingin sa pinto at nakita si Nylon. Nylon, anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Mabilis tong naglakad patungo sa kanya. Masyadong delikado para sa kanyang makita siya dito ni Tyrone. Narinig kong tungkol sa pagkamatay ng mayor. I'm so sorry. Nakikiramay siya at gusto nang maupo pero pinigilan siya ni Eliza. No please, hindi ka pwedeng umupo. Umalis ka na. Aray, bulalas ni Nylon na para bang nasasaktan siya sa pagsabog nito. Dapat hindi ka makita ni Tyrone dito. Please. Hindi ko nga alam kung paano ka pinapasok ng mga security guard. Pero please, kailangan mo nang umalis at huwag ka nang bumalik dito. Sabi ni Eliza. Bakit ang sama mo? Napakahigpit ng mukha ni Nylon. Ako ang tumulong sa tatay mo na matuklasan ng katotohanan tungkol sa iyong pagkatao. Ganito bang pagpapasalamat na ibibigay mo? Ha, Eliza? Ganyan ka bagalit sa akin na ayaw mo akong makita? Nylon, bakit ako magagalit sa'yo? Sa totoo lang, gusto kita at mabuti kang tao. At hindi ko sinusubukan maging walang utang na loob. Ngunit hindi ka dapat maabutan ni Tyrone dito. Alam mo yun. Nag-aalala ka ba sa kaligtasan ko o sa sarili mong kaligtasan? Tanong niya. Sa'yo, gagawin ni Tyrone na madugo ang lugar na ito kung siya ay dumating at makita ka dito. Baka patayin ka pa niya at sa tingin ko, hindi niya ito maintindihan na madali dahil baka isipin niya na inibitahan kita dito. Sabi ni Eliza. Napangiti si Nylon, parang ordinaryong mamamayan ang tingin mo sa akin, Eliza. Naisip mo ba na ako ang presidente ng bansa? Hindi lang isang civil president. Ako nag-uutos at ang may kapangyarihan. Ako ang major general ng bansang ito at kahit anong sabihin ko ay magiging isang utos. Kung gusto kong patayin si Tyrone ngayon, mamamatay na siya. Napabuntong hininga si Eliza. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin na umalis na siya. Eliza, desperado lang ako na makita ka dahil mahal kita. Kaya kong gawin ang lahat para sa'yo. Sabi ni Nylon habang naglalakad palapit sa kanya. Mahal kita. Sa kalaunan ay tumayo siya sa harapan niya. Napakalapit sa kanya na naramdaman ni Eliza
ang kanyang nakakaakit na pabango. Inilapit niya ang ulo nito sa kanya at nang ilang pulgada na ang pagitan ng mga labi nila, sinabi niyang, hindi mo dapat ibigay ang sarili mo sa parusa ng isang lalaki dahil mahal mo siya. Nasa likod mo na ako at dapat ka mabuhay ng malaya. Dagdag pa ni Nylon, pwede ka maging first lady ng bansa kung papayag ka lang na makasama ako. Kung napigilan mong mahalin si Casper, sino si Tyrone na sa tingin mo hindi mo mapigilang mahalin? Hindi lang siya isang lalaking mahal ko. Siya rin ang ama ng mga anak ko. Kung papayag akong tumira sa inyo, paano ng mga anak ko? Bigyan mo ko ng oras para tulungan ng mga anak ko na mabawi ang kanilang memorya nang makumpirma ni Tyrone na sa huli akin ang mga bata. Makakagawa ako ng sariling desisyon sa oras na yon. Nangangatwiran din si Nylon sa kanya. Akala niya ibinigay niya ang sarili sa parusa ni Tyrone dahil mahal niya si Tyrone. Ngunit nang marinig niya itong magsalita ay tila ginagawa niya ito para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Sige, kung sa isang buwan, hindi na mabawi ng mga batang kanilang memorya, kailangan ko ipatawag ang matandang manggagamot na yon sa aking bansa na pumunta dito para magawa ang huling paraan na makakagamot sa kanila. Kahit na mapanganib, umasa tayo nagagana ito sa gusto nating mangyari. Tumango si Eliza at bumuntong hininga nang mag-aayos na sana siya pabalik. Hinawakan ni Nylon ang bewang niya, pinigilan siyang matras at tinanong, nandidiri ka ba sa akin? Siyempre hindi, sabi ni Eliza. Gusto niyang umatras dahil sobrang lapit nila at abnormal na ang tibok ng puso niya. Dahil doon, patunayan mo, paano? Nang matapos sasabihin ni Eliza ang salitang ito, sinunggaban niya ang mga labi nito. Sa parehong oras, bumukas ang pinto at pumasok si Tyrone. Hindi makapaniwala si Tyrone sa kanyang nakita. Ang kanyang puso ay kumirot ng masakit na para bang siya ay natusok ni isang bubuyog sa puso. Tinignan niya ang pinirmahang divorce paper sa kanyang kamay at nangangalit ang kanyang mga ngipin. Pinilit kong ina ng aking mga anak na pirmahan ang divorce paper para lang maranasan to. Sa isip ni Tyrone, may mga ugat na namumuo sa kanyang noo. Gusto kong pasayahin ng babaeng ito. Pero sinira niya ang aking puso sa ganitong paraan. Hindi kumibo si Tyrone. Nagkaroon ng isang nakakamatay na katahimikan sa kwarto. Parang tumigil ang mundo. Nag-replay sa kanyang ulo ang eksena kung paano naghalikan sina Eliza at Nylon at pakaramdam niya ay pinahirapan siya. Bakit gusto ng babaeng ito na hiwalayan niya ang kanyang asawa gayong may ibang lalaki ang puso nito? Ano kayang mangyayari ngayon na abutan ni Tyrone ang ginagawang paghalik ni Nylon kay Eliza? Paano ito malulusutan ni Eliza? Paniwalaan kaya ni Tyrone si Eliza? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.